Yun. Hello mga karyak. Hello guys. Ito na naman ako. Panibagong araw, panibagong video, at panibagong reaction. Ngayon guys, ang panunurin natin ay yung part 2 ni Rodante Marcoleta at si Commodore Tariela, no? Meron silang part 2 eh. Nung una kasi ang narinig natin ay si Marcoleta lang yung may boses, dahil yung kay Commodore nag-post lang kasi siya sa X nun eh, dating Twitter yon. Post lang yung sa kanya, hindi natin narinig yung boses niya. So ngayon naman ay maririnig natin yung kanyang reaction. So, panoorin muna natin yung unang salita ni Congressman Marcoleta, mga karyak, ano? At bago tayo magsimula, mga karyak, sabi ko sa inyo at nakikiusap pala ako sa inyo na paki-like and subscribe na lang, mga karyak, ang aking video, no? Ating channel. So, ito na, mga karyak. Sisimulan na natin. Unahin muna natin panoorin yung nakaraang sinabi ni Kong Marcoleta. Ignorante raw ang paggamit ng pangalang West Philippine Sea. Yan ang mainit na buwelta ni Congressman Rodante Marcoleta kay PCG spokesperson Jay Tariela na binatikos ang sinabi noon ng kongresista na walang West Philippine Sea. Sagot naman ni Tariela, gumagawa lang na problema si Marcoleta. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta versus Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela. Lalo pang uminit ang bangayan nila tungkol sa West Philippine Sea. Bumuelta kasi si Marcoleta sa banat sa kanya ni Tariela tungkol sa sinabi ng kongresista na walang West Philippine Sea. Sa programang News and Views ng One News, nilinaw ni Marcoleta na hindi siya tutol sa pagtawag ng West Philippine Sea sa dagat na sakop ng ating exclusive economic zone. Pero giit niya, hindi naman daw kinikilala ng international community ang pangalang West Philippine Sea. The world, the community of nations, pagka tiningnan nila yung South China Sea, wala silang makikita West Philippine Sea. Sa kabila nito, iginiit ng kongresista na kaisa siya sa laban para sa karapatan natin sa ating EEZ. Kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan, yung exclusive economic zone, ilaban natin yan hanggang sa huling patak ng ating dugo, atin yan. Binanatan din at hinamo ni Marcoleta si Tariela. Pag tayo magpapaka-ignorante, katulad ng Commodore na yon, kung makikita niya, ipamukha niya sa akin, kapag hindi niya nakita sa mapa ng karagatan ng mundong ito, mag-resign siya bilang Commodore sa wala kang naiintindihan. Sagot ni Tariela na kasisira raw ng loob na marinig mula sa isang mambabatas ng 19th Congress. So, yun mga karyak, no? Yun yung sinabi ni Marcoleta kay Commodore. So, ito naman yung ito naman yung boses ngayon ni Commodore Tariela. So, kay Tariela na tayo, mga karyak. Sagot naman sa inyo ni Congressman Marcoleta. Yung posisyon ni Congressman Marcoleta, ang sabi niya naman, atin daw ang exclusive economic zone natin na to. Ang issue niya lang, hindi daw makikita sa kahit na anong libro ang salitang West Philippine Sea. Ang tanong ko naman sa kanya, kung naniniwala siyang atin ito, bakit bawal nating pangalanan? At kung hindi natin ito mapapangalanan ng West Philippine Sea, ano ang recommendation niya na itatawag dito? Diba? And it's also worth mentioning, no, that the Philippine Maritime Zones Act na ipinasa ng Kongreso, if you're going to look at the Congress votes, no, members of the House of Representatives, wala doong nag-abstain at wala doong tumutol. Hindi ko lang alam kung absent si Congressman Marcoleta nung nagbotohan dito. Kasi ngayon may comment siya dito sa Philippine Maritime Zones Act. So that is something that you should also ask Congressman Marcoleta.
whether he was absent during the passage of the Maritime Zones Act. Kasi as per record ng Congress, hinanap ko kung may nag-abstain ba o may nag-disapprove. Zero naman, no? Parang 284-0-0 yata. Parang ganyan. I'm not really sure. Ibig sabihin, But nobody abstained, nobody disapproved. Ibig sabihin, hindi present si Marcoleta nung nagkabutuhan o baka nasa CR lang siya. Passage of the Philippine Maritime Zones Act. So meaning, if Congressman Marcoleta was present at the plenary for the voting of this bill, bumoto siya ng yes, unless absent siya. Pero sir, as a long-time spokesperson na nga rin po sa West Philippine Sea issue, kailangan pa bang bigyang diin sir, or kailangan pang sabihin na wala naman daw sa mapa, hindi naman daw nakasulat sa mapa ng mundo yung West Philippine Sea? Kailangan pa bang pansinin yan sir? Yung ganong technicality. Alam mo, para sa akin, Patrick, etong mga ganitong statement, kaya ako pinapatulan lang. Kasi baka may mga Pilipinong mag-isip na wala nga talagang West Philippine Sea at mali ang ipinaglalaban nating West Philippine Sea. You know, I'm not running for any public office and I don't think na ang paggamit ng West Philippine Sea para sabihin mo lamang na hindi ito totoo to get attention whatsoever ay napakamali, no? Para sa akin, it's unfair to the Armed Forces of the Philippines and for the Philippine Coast Guard and for the Filipino fishermen at sa lahat ng ating bayaning Pilipino na tumindig at nakipaglaban sa ating bansa, no? For a lawmaker to say those kind of things is something that is very unimaginable. Sir, i-follow up na lang din po. So, hanggang doon lang mga kareak, no? Hanggang doon lang natin pakinggan si Commodore. Ang nangyayari kasi ngayon, mga kareak, yung mga Duterte, lalo na yung mga kandidato ngayon na tumatakbong senador na sa panig ni Duterte, ay parang nagugulantang sila o parang medyo nangingilag na sila doon sa mga nagsasalitang mga maka-Chekwa, mga maka-Chinese. Kasi nagsalita si President Marcos, no, doon sa kanilang campaign rally na huwag iboto yung mga maka-Chekwa, mga maka-Chinese. So parang ngayon, siyempre nga naman, totoo nga naman, ba't ka panig? Ba't ka pumapayag na pasukin tayo ng Chinese? Di ba? Samantalang, dapat nga, ipaglaban natin kahit maliit tayong bansa at malaking bansa sila. Huwag tayong pumayag na pasukin tayo ng Chinese. So, ang nangyayari kasi nakarang administrasyon, sumabay sila kay Digong na pumapanig. Hindi sila nagsasalita tungkol pagdating sa Chinese, pagdating sa West Philippine Sea na pinapasok ng China, hindi nagsasalita ang mga senador, congressman, kahit ang bise, pagdating sa sigalot, China versus Philippines sa West Philippine Sea. So ayun ang nangyayari dahil magbubutuhan na naman at sigurado sila sa mga tao na baka maka-Pilipinas, hindi maka-China, sila. So ngayon, mayroon tayong isang senador na kumambyo na rin, ano? Parang sinasabing hindi ako maka-China. So panurin na lang natin, guys. Si Bato. Panurin natin si Bato, guys. Ang ipinaglalaban nating West Philippine Sea. Yun! Klaro! Mga kababayan! Baka ho isipin ng taong bayan sa pamamagitan ng mga litanya ng mga idol kong yan. Idol ko, isa lang pala, si Marcoleta lang idol ko, ha. Ito pala, guys, no. Hiramin pala natin, nakalimutan kong magsabi, no, na hiramin muna natin tong clips ni Boss Mike. Tungkol ito, dito natin maririnig yung tungkol kay Bato. Kay Senador Bato.
Sige guys, tuloy tayo. Boss Mike, pera muna. Baka ho isipin, ulitin mo Boss Mike, ulitin mo. Baka ho isipin ng taong bayan at ang ating mga kabataan na talagang walang West Philippine Sea. Dahil lang, dito tayo. So, inang guwap, wala ba na sukamikan? Ano ba? Natin, mga kababayan, yung mga kumakain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay na. Oh, wala na kumakain ha. Oh, wala na ha. Okay. Ibat ko kasi. Oh, ito na mga kababayan. Ha? Oh, bawal masuka. Oh, bato, magpapakamatay na raw. Oh, pasok. Ha? Willing ako magpapakamatay dyan sa West Philippines eh kung sabihin nila na pro-China ako. Willing ako mag-gira dyan sa West Philippines eh. Ha? Sabihin nyo, pro-China? Hinahamon ko lang sila kung gusto nila. Wala ba nasuka? Wala ho bang nasuka mga kababayan ha? Wala. Ganito pala yung tsura ni Bato, ano? Yung mukha niya. Ibig sabihin ni Boss Mike, kung wala raw bang nasusuka. Nasusuka kay Bato. Kasi nga naman, malinaw naman na pro-China to. Pero ngayon, dahil mag-i-eleksyon at narinig nila yung salita ni Presidente Marcos na huwag iboto yung mga maka-China. Kaya ito guys, kumambyo at nagsasalita ngayon na hindi siya pro-China. Kaya yung sinasabi ni Boss Mike na wala bang nasuka, so nakakasuka. Nakakasuka yung pagkatao eh. Dahil biruin mo, dati talagang tuwang-tuwa sila na makikialyado, nakikipag-meeting sa mga Chinese. Tapos ngayon, sasabihin mo na hindi ka maka-China, handa kang mamatay. Kung hindi ka ba naman, ewan ko lang, walang klase, di ba? So, tuloy natin. Ano? Grabe, no? Parang nasikar nga yung mukha, ano? Mga... Si Nixon, masarap daw yung kinakain, mga kababayan. Ayun na. Si Bato, diba? Grabe yung mukha ni Bato, no? Dito lang. Bigyan ko sa ng baril at bala, atakihin natin yung mga nabubuli dyan sa West Philippines eh. Ha? Ayan ha, mga kababayan, bigyan natin ng reaksyon. Alam nyo, nagugulat ako. Ha? Dahil ba sa halalan, biglang mga bumabaliktad ang mga posisyon nito? Kung dati mga kababayan, wala kayong marinig, na ano, na pagtuligsa sa nangyayari sa West Philippine Sea, ngayon, sunod-sunod na sila. Ha? Sunod-sunod na sila. Kung kahapon, si Bundok na tumatakbo ring senador, anong pinagsasabi? Hindi daw pro-China si Duterte. Naniniwala po ba kayo doon, mga kababayan? Ang tanong, naniniwala po ba kayo ron? O baka naman nagpapautulang kayo ngayon? Bakit ngayon? Kasi halalan na ngayon. Umpisa na ng kampanyahan. Yung iba nga, panay na ang motorcade eh. Yung iba nga, may patawag pa sa basketball court eh. Diba? Kaya ngayon mga kababayan, nako. Lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong basta-basta magpapadala sa mga pandali nila. Dahil itong pandali ng mga ito mga kababayan, nako, malamang patibong yan. Patibong na ano, Boss Mike? Patibong para makuha yung mga boto ninyo. Gusto nilang bingwitin ang bawat buto ba ng Pilipino? So, mga ka-react, hanggang dyan na lang, no? Wala natin masyadong pahabain. Ang masasabi natin doon kay Marcoleta at kay Commodore, medyo wala pang reaksyon. Baka may Marcoleta versus Commodore 3, no? Kasi tunay ito eh. So, hihintayin natin mga ka-react
kung anong response niya ni Marcoleta. So, aantabayan na natin, no? Wala pa tayong masasagap na reaction doon sa sinasabi ni Commodore. At yun na nga, no, ang tungkol dito kay Bato sa mga Maka-Duterte. Ayun na. Marami nang nagtatanggi. Marami na ngayong, kasi maraming nasabi ang Pangulo sa campaign. Puro negative yung, kumbaga, negative na dala-dala ng mga nakaraang namumuno, nakaraang administrasyon. Yun na nga, ganun. Yun na nga, dahil doon natin narinig na ganun pala katalas yung salita ng Pangulo, no? Narinig natin nung nagkaroon ng campaign rally sa Ilocos. Kaya itong mga to, narinig naman natin si Bato kung paano nagmatapang, paano tumanggi. Narinig naman natin. So, yun talagang mangyayari ngayon. Antabayan pa natin, marami pa tayong maririnig dyan ng mga kandidato, no? Ng mga panig sa mga Duterte. Wala. Alam kong marami pang lalabas dyan at mga intrega na tungkol dun sa mga sinabi ng Pangulo. Marami pa. Kagaya nung parang mga pinabili lang ng suka yung ibang mga kandidato, no? Lumabas lang ng bahay. Pero yun, mga common na lang na salita yun na kumbaga lumabas na lang sa bunganga ng Pangulo. So, yun, mga kariyak. Huwag ko nang pahabain, no? Hanggang doon na lang. At sa susunod muli, gagawa ulit tayo ng maliit o kunting kaprasong video at gagawa natin ng reaction. At hinihiling ko nga at hinihikayat ko pala kayo na sana naman i-like nyo ang aking video at i-subscribe nyo ako. So, yun lang mga kariyak. Sa malawak na pangunawa ay doon natin mauunawaan ang mga bagay-bagay o mga kapatid natin, mga sinong kapitbahay natin. Basta pag nilawakan natin ang ating isipan, madali tayong makaunawa sa tao man, sa pananalita man, sa pag-uugali ng tao. So, yun lang mga kaya. Naway pagpalain tayo ng may likha. At kayo, sana pagpalain kayo ng may likha. So, yun lang mga kabayan. Salamat at bye-bye!